Kaya hindi mo aasahang ang ipakilala niya yung sarili niya. Ang magpapakilala sa kanya yung Ama, hindi siya. Ano ang pakilala ng Ama tungkol sa kanya? Pakinggan mo sa 1:5 ng Hebreo. Tanong ko po ay ganito. Naniniwala po kami na ang Diyos ay isa, ayon sa nakasulat sa Isaiah chapter 44, verse 6, jump 8. At ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagpanukala na siya ay magkakatawang tao, ayon sa nakasulat sa Micah chapter 5, verse 2, and Isaiah chapter 9, verse 6. Nang matupad na ang panukalang ito, na ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagkakatawang tao, samantala siya ay nasa kalagayang tao, meron po bang Diyos na naiwan sa langit? Sige kapatid, salamat sa iyong pagdalo at sa pagtatanong. Basahin natin yung sinabi mo sa Micah 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung pag-aaralan mo ng maayos ito, kapatid na Joselito, gusto kong basahin uli, tingnan mo sa isa screen, papapansin ko lang sa'yo. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon sa pamamagitan ng hula. Ang sabi sa hula, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. May panggagalingan yung lalabas sa Bethlehem Ephrata. Lalabas sa akin, sabi ng Panginoon. Ang isa na magpupuno sa Israel. Ang tinutukoy dito si Kristo. Ayun. Kaya, yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos na Ama. Bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawang tao? Asan ba siya? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Nung umpisa pala, ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama. So yung Kristo na anak manggagaling sa sinapupunan ng Ama. Yon. Hindi siya yung Ama. Manggagaling siya sa sinapupunan ng Ama. Patunayan natin sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Galing pala siya sa langit Natural, nasa langit ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Sabi niya nung nasa lupa na siya, bumaba ako galing sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang Ama. Kaya gagawin niya sa lupa ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Iba yung nagsugo kaysa sa isinugo, kapatid. Ang pagkakamali ng ibang nagbabasa ng Biblia, nung sabihin ng Diyos, ako ang Diyos, liban sa akin ay walang iba. Pinapalagay nila yun si Kristo. Mali, yun yung Ama. Kung saan ang galing si Kristo. Wala naman talagang ibang Diyos liban sa Ama Sa Kanya galing. Pati si Kristo sa Kanya galing Ngayon, bakit ang sabi niya, iisa lang siya? Bakit ganon? Na sinabi na Ama, iisa lang siya. Basahin natin ang 10 ng Juan, versikulo 30. Ako
at ang Ama ay iisa. Nung narito na sa lupa si Kristo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ano ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa? Kasi galing siya sa sinapupunan ng Ama. Katunayan, na yun ang kahulugan nun, 19:4 ng Mateo. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung mag-asawa pala, para sa Diyos, isa lang yun Isang laman Hindi na sila dalawa, isa na lang sila. Magkaiba yun. Babae at lalaki yun Pero isa lang yun sa Diyos. Kasi yung kwenta ng Diyos, iba sa kwenta ng tao. Yung iba, pag nabasa, ako at ang Ama iisa. Ang paliwanag nila, si Kristo rin daw yung Ama. Mali. Si Kristo galing sa Ama. Ba't sila iisa? Kasi galing nga siya sa Ama Parang si Eva, galing kay Adan. Kaya nung pagsamahin sila ng Diyos, balik sila sa pagiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Bakit? Talaga naman si Eva galing din kay Adan Galing sa tadyang ni Adan. Basahin natin sa Henesis, Kapitulo 2, versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya pala naman iisa sila Sa original na may talagang galing lang naman si Eva dun sa kay Adan sa tadyang ganun din naman yung anak Yung anak, galing sa sinapupunan ng Ama, ng katawan tao ngayon. Ibig sabihin siya yung Ama na pumunta sa lupa. Hindi umaalis ang Ama sa langit. Ang Ama laging nasa langit, hindi nagbabago ng anyo yung Ama. Basahin natin ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa Kanya'y walang pagbabago yung Ama. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nagkakatawang tao. Ang ginamit na termino sa Bibliang Grego is paralagy. Paralagy. Paralagy means transmutation o pag-iiba ng kalagayan. Ang Ama'y walang paralagy, walang pag-iiba ng kalagayan, walang pagbabago, walang transmutation. Kaya yung nagkatawan tao, hindi yun yung Ama mismo. Yun yung nanggaling sa kanyang sinapupunan. Yun ang tinatawag sa Biblia na anak. Anak na galing mismo sa Ama. 13 ng Juan, versikulo 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Liwanag Alam ng mga apostol kung saan nanggaling si Kristo. Nanggaling siya sa Diyos, hindi siya yung Diyos na Ama. Siya yung Diyos na anak. Iba yung Ama sa anak. Nanggaling yung anak sa Diyos na Ama. Ang katunayan, si Kristo mismo, galing sa Diyos na Ama, 8:5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama,
nabuhat sa kanya ang lahat ng mga bagay. Ang Ama, ang sabi ng Biblia, ang karakteristik ng Ama, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama na galing sa kanya lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa kanya. Sabi na, siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din siya paroroon. Saan siya galing sa Diyos? Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ang Hebreo 1, versikulo 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, kanino sinabi ng Diyos sa mga anghel kailanman ang salitang ito? Walang pinagsabihang anghel nito, ang pinagsabihan nito si Kristo lang. Sabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya nga tinatawag siyang anak ng Diyos eh. Kasi yung Diyos na Ama, yun ang kanyang Ama. Hindi siya yung Ama. Ipinanganak siya nung Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, nanganak ang Diyos Ama. Ipinanganak niya yung kanyang anak. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yun, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kaya dapat maintindihan dyan, kapatid, may ama't may anak. Na iisa lang sila. Bakit iisa? Kasi yung kanilang kalagayan, yung anak nang galing sa sinapupunan ng Ama. Pero nung maipanganak na siya, meron siyang sariling kalagayan. Kaya kung babasahin mo uli yung 5:2 ng Mikas, mula sa iyo, Bethlehem Ephrata, lalabas sa akin, lalabas sa Ama, ang isa na magpupuno sa Israel. Yun din ang sinasabi sa Isaiah 9:6. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Liwanag nito Sabi ng hula sa mga Israelita, sa Israelita ito naganap Sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay. Iba yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Tingnan mo, yung pamamahala pala ni Kristo may nag-atang sa kanya. Makinig ka lang, kapatid, Yung pamamahala ni Kristo may nag-atang sa kanya. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. Maaatang. Hindi may mag-aatang. Ibinigay sa atin ang isang bata. Hindi yung bata sa kanyang sarili nagpunta. Kundi, ibinigay siya ng Diyos, yung Ama. At yung Ama, yun din ang nag-atang sa kanya ng kapangyarihan ng pamamahala. Basahin natin ang 22:22 ng Isaiah. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayon, sabi ng Diyos na Ama, ang katungkulan sa sambahayan ni David, iaatang ko sa kanyang balikat. Di may mag-aatang kay Kristo, hindi siyang mag-isa. Iaatang ko sa kanyang balikat. Siya'y magbubukas, walang magsasara, siya'y magsasara, walang magbubukas. Pinatunayan niya sa aklat ng Apokalipsis na ang Diyos ang nag-atang sa kanya. Basahin natin ang 3:7 ng Apokalipsis. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yan ang inatangan ng Diyos, yung may susi ni David. Si Kristo yun na tinatawag na banal at totoo. Inatangan ng Diyos ng pamamahala sa kanyang balikat, tinatawag na
makapangyarihan Diyos, tinatawag na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito nagkakamali yung mga born again Kung raw si Kristo tinatawag walang hanggang Ama, Ama, siya na nga yung Ama sa langit na gumawa lahat ng bagay. Mali. Yung anak pwedeng maging Ama. Tatay ko ama ko yun nung magkaanak ako ama rin ako pero anak pa rin ako. Hindi ibig sabihin, na kung naging ama ako, hindi na, wala na yung ama ko. Hindi ganon. Ang Kristo may ama. Yung ama niya ay ama. Si Kristo, naging ama rin. Bakit? Naging anak niya yung mga apostol Basahin natin ang sabi sa 21:5 ng Juan. At sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Tawag ni Kristo sa mga apostol, mga anak Kaya si Kristo, nagtumata yung ama ng mga alagad na sa kanya'y naniwala. Pero it doesn't mean na siya mismo yung ama sa langit. Bakit? Kagaya ng tanong mo kapatid, nung magkatawan tao ba siya, may naiwan ba sa langit? Tingnan natin kung may naiwan, 3:16 ng Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nakabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Meron palang nasa langit, nung bautismo yung anak si Kristo nasa ilog ng Jordan, kasama si Juan Bautista. Nung mabautismo si Jesus, nabuksan yung mga langit. Nakita niya yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa mula sa langit, dumadating sa kanya parang kalapate. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sabi ni Mateo, nagsabi yung tinig, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Okay, tamo, di may naiwan sa langit. Yun nga yung ama, yung anak nandito sa lupa noon. Di hindi siya yung ama, nasa ilog siya ng Jordan Anong katunayan? Sa isang pagkakataon, nanalangin ng Panginoon Kristo. Sumagot yung ama galing sa langit Akala nga ng mga tao kumulog Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing, kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Ayun, maliwanag, Minsan na nagsabi ang Panginoon Kristo, Ama, luwalhatiin mo yung pangalan. At dumating yung isang tinig mula sa langit, nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan, kumulugi ka. Sabi, o kaya naman sabi ng iba, may isa ikang anghel na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nila alam, yun yung ama na galing sa langit, ang tinig. Kaya iba yung nasa langit, iba yung nandito sa lupa. Sa tanong mo, meron bang naiwan sa langit? Meron, definitely. Yung ama kasi hindi umaalis sa langit yun Hindi umaalis yun sa langit. Wala siyang pagbabago, wala siyang transmutation, wala siyang anyo ng pag-iiba't iba. Isinugo niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Ba't sila iisa? Kasi galing si Kristo sa kanyang sinapupunan Kaisa niya yun Kaya nung sabihin niya, ako lamang ang Diyos, walang iba, kasama na si Kristo ron. Bakit? Galing sa kanya yun Hindi mo naman pwedeng ihiwala yung anak sa ama Yung anak ay bahagi ng ama. Gaya rin naman ni Eva, bahagi ni Adan. Kaya nga natutunan ni Adan Nung ibigay sa kanya si Eva, sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto. Ito'y laman ng aking laman. Sabi niya, ibig sabihin, ako rin ito. Mamahalin ko ito dahil ito'y ako rin. Mahalin niya si Eva, minamahal niya ang sarili niyang katawan. Yun ang kahulugan nun Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa
na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Yun. Ang pag inibig mo yung asawa mo, biniibig mo yung sarili mong katawan. Bakit? Si Eva kasi galing doon sa katawan mismo ni Adan eh. Yun ang dapat nating maintindihan, hiwaga nung salita ng Diyos doon sa party na yon. Kaya kapatid na Joselito, naniniwala ako na ang Diyos ay iisa. At pag sinabi mo yung iisang Diyos, yun yung Ama. Pero dapat tayong maniwala na si Kristo na bilang anak galing dun sa sinapupunan ng Ama at yung anak niya ang isinugo niya sa lupa. Iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Mayroon ng sariling kalagayan ng Ama ang anak bukod sa Ama. Mayroon na siyang sariling kalagayan. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila kasi galing din yung anak sa Ama. Iisa sila sa pagka-Diyos. Sabi nga ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Gaya ng paniwala ng ibang born again. Ang paniwala nila, ako rin ang Ama. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Paano silang iisa? Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisa sila. Si Kristo galing sa Ama. Para rin yung salita doon sa 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ayun, ang pagiging isa ng ama't ng anak, united one. They are united one. Ang pagiging ama ni Kristo at saka ng ama, they are united in everything. Gaya rin naman ng mga Kristiyano nung una, sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y, marami sila'y maging isa, gaya naman natin. Ang pagiging isa ng ama't ni Kristo, they are united, they are in complete agreement. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag sila'y naingatan sa pangalan ng Ama, para lang silang iisang lahat. Bagaman marami sila, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa rin ang Ama at ang anak. Iisa in the sense that they are completely united in cause and in everything. Because the Son came from the bosom of the Father. But the Son is now have a different being from the Father. The Son is the Son and the Father is the Father. That is the reality that we have to understand. Sana naunawaan mo, kapatid na Joselito, at maraming salamat sa iyo. Para ni Jesus, sinabi ba niya na siya ay Diyos at dapat sambahin? Anong mangangaral si Kristo? Ang ipinangangaral niya hindi yung kanyang sarili, yung Ama. Ang sabi niya sa 7:17 ng Juan ganito, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian niyong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. yung palang sugo, ang hinahanap, kaluwalhatian nung nagsugo sa kanya, kapatid. Kaya si Kristo, nung naririto siya sa lupa, ang hinahanap niya, yung maitanyag niya yung kaluwalhatian ng Ama na nagsugo sa kanya. Hindi siya nagsasalita para sa kanyang sarili. Ang sinasabi niya, para sa kaluwalhatian ng Ama na nagsugo sa kanya. Kaya, kung ikaw ay naiintindihan mo, kapatid, yung layunin ng isang sugo na ang hinahanap ay yung kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya, si Kristo'y sinugo ng Ama. Kaya nung nangangaral siya, ang lagi niyang itinatanyag yung kaluwalhatian ng Ama. Hindi yung kaluwalhatian ng kanyang sarili. Sabi niya, kung ang sino man nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako, sabi ni Kristo, kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Si Kristo yun eh.
sinugo ng ama, hinahanap niya yung kaluwalhatian ng ama na nagsugo sa kanya. Kaya hindi mo aasahang ang ipakilala niya yung sarili niya. Ang magpapakilala sa kanya yung ama, hindi siya. Ano ang pakilala ng ama tungkol sa kanya? Pakinggan mo sa 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi niyan, hindi ako. O, ang sabi diyan, kanino sa anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ang aking anak? Meron bang anghel na pinagsabihan nun? Wala. Sa iisa niya lang sinabi yun, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Muli, sabi ng Diyos, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O tanong mo, sinabi ba ng Diyos na dapat sambahin si Kristo? Ayan, sabi ng Diyos yan Nung dalhin niya ang kanyang panganay sa sangkalupaan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng anghel. Kung tao yan, papasamba ba yan? Baliktad naman, yung pang-anghel ang sasambay, tao lang pala naman siya. Ibig sabihin, hindi lang tao ang dapat sumamba kay Kristo, pati anghel. Kung yung anghel dapat sumamba kay Kristo, lalo naman tao ka. Di ba? Sa tanong mo, sa pangangaral ni Jesus, sinabi ba niya na siya ay Diyos at dapat sambahin? Ang nagsabi yung Ama. Kasi hindi niya sinasabi ang bagay para sa kanyang sarili lang. Ang hinahanap niya yung kaluwalhatian ng ama na sa kanya ay nagsugo. Kaya ang amang nagsasabi ngayon na siya ay dapat sambahin. At pinasasamba siya sa anghel. At sinabi niya rin yan sa mga apostol. Kaya naman sinulat ni San Pedro sa 1 Pedro 3:15. Ang sabi niya sa mga tao ganito, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. O sinasamba talaga Kristo. Kung tao yan, sasamba ka ba sa tao? Mali yun. Ang Kristo hindi tao, siya'y ipinasasamba sa anghel at ipinasasamba siya sa ating mga tao. Ang katunayan, may mga sumamba kay Kristo nung araw lumuluhod sa paa niya Hindi naman siya tumutol. Kasi authority niya yun na sambahin siya Ginawa siya ng amang napakadakila para maging karapat-dapat sa pagsamba ng tao, pangalawa sa ama. Pakinggan mo, sa isang talata ng Lucas, ganito ang ating mababasa. 17:12. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalini sila. At isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan na nga roon ang 9? Walang nagbalik upang lumawalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Kita mo sabi ni Kristo nung nagpatira pa yung naggumaling sa ketong. Sabi ni Kristo, hindi ba 10 ang luminis? Bakit iisa lang itong nagbalik at lumuluwalhati sa Diyos? Sino ba yung niluluwalhati ng ketongin? Hindi ba siya? Kaya Diyos siyang Kristo. Diyos yan. Kaya nga pumayag siyang luwalhatiin siya. Tinan mo yung anghel. Nung magpatira pa si Juan, ayaw pumayag. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.
At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayaw nung anghel na magpatira pa sa kanya si Juan. Alipin din ako. Si Kristo ba? Tumutol ba nung magpatira pa sa kanya yung meketong na gumaling? Hindi. Sabi pa nga niya, hindi ba 10 luminis? Bakit isa lang itong nagbalik na lumuluwalhati sa Diyos? Sino bang sinasamba at pinapasalamatan nung meketong? Hindi ba siya? Kasi, ang pagluwalhati mo kay Kristo, pagluwalhati mo rin sa Diyos. Bakit? Diyos yun anak ng Diyos yun natural. Niluwalhati mo yung anak ng Diyos, niluwalhati mo ang Diyos. Kasi pareho naman sila Ang ama ay Diyos, siyempre yung anak niya ay Diyos. Kaya sa tanong mo kapatid, sinabi ba ni Kristo na siya ay Diyos nang nangangaral siya? Basahin natin sa 10:30 ng Juan, kapatid na Daniel. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsilampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Nakita mo, kapatid? Anong sabihin ni Kristo sa mga Hudyo? Ako at ang Ama ay iisa. Naintindihan ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Kristo. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ang ibig sabihin, kung paano yung Ama ay Diyos, siya rin ay Diyos. Kaya ang sagot ng mga Hudyo, binato siya ngayon. Babatuhin siya. Tinanong ni Kristo, ba't niyo ako binabato? Ano ba ang ginawa kong masama sa inyo? Marami akong ginawang mabuti. Ano sa mga gawang yaon ang ibinabato niyo sa akin? Sabi ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. O kita nyo, ang pagkaintindi ng mga Hudyo nung sabihin ni Kristo na siya at ang Ama iisa, naintindihan ng mga Hudyo ang kahulugan ng salita ni Kristo na kung paano yung Ama ay Diyos, siya ay Diyos din. Kaya ano ngayon ang sabi ng kasulatan, sabi ni Kristo, hindi baga nasusulat sa inyong kasulatan, sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kayo man tao rin kayo, pero sinasabing kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang Diyos, yaong mga tumanggap ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Kahit pala ikaw ay tao, tinanggap mo yung salita ng Diyos, natatawag ka rin Diyos yung pang anak mismong galing sa sinapupunan ng Ama. Si Kristo naman di galing sa alabok Basahin natin yung 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak galing sa sinapupunan ng Ama yan. From the bosom of the Father. Nasa sinapupunan siya ng Ama nag-umpisa. Bahagi siya ng pagka-Diyos ng Diyos. Parang si Eva. Si Eva, tadyang ni Adan. Kinuha ng Diyos, ginawang babae. Kaya si Eva, bahagi ni Adan. Si Kristo, bahagi ng Ama yun. Dahil siya'y nasa sinapupunan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ipinanganak siya. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Mismong ang Diyos ang nanganak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kaya nga hindi pa nililikha ang mundo. Wala pa si Maria. Ipinanganak na ng Diyos yung kanyang anak. Ang tawag doon, bugtong na anak ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nanganak dahil nanggaling sa kanyang sinapupunan. Sabi sa Biblia. Ngayon, ano naman yung pinanganak ni Maria? Basahin natin sa Gs 5 ng Ebreo.
Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang kanyang existence hindi nag-umpisa sa sanlibutan. Sabi niya, pagpasok niya sa sanlibutan, bakit? May pinanggalingan siyang lugar sa labas ng sanlibutan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao ni Kristo, na pagpasok niya sa sanlibutan, doon siya tumira, doon sa katawang ipinanganak ni Maria. Basa sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, sa kanya, dun sa katawan tao, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagang ayon sa laman. Yung laman, yung katawan tao, nananahan dun yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos, sabi ng kasulatan. Kaya, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Inihanda ng Diyos ang isang katawan para sa Kanya. At yun nga yung katawan na ipinanganak ni Maria. Yun. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, sa pangangaral ni Jesus, sinabi ba niya na siya ay Diyos at dapat sambahin? Sinasabi ng Biblia na siya'y dapat sambahin. Sinabi ng Ama, sasambahin siya, pati ng anghel. Sinabi naman ng mga apostol, dapat sambahin si Kristo. Pero hindi siya nangangaral para sa kanyang sarili, kasi nung nangangaral siya sa lupa, ang hinahanap niya ay ang kaluwalhatian ng Ama. Ngayon, sinabi ba niya na siya ay Diyos? Nung sabihin ng mga Hudyo sa kanya na ikaw ay nagpapakunwaring Diyos, kaya niya sinabing ang kahulugan nung ako at ang Ama ay iisa, naintindihan ng mga Hudyo, ini-introduce niya yung kanyang sarili na siya ay Diyos na kagaya ng Ama. Kaya lang, nagalit yung mga Hudyo. Nangatwiran si Kristo. Kung kayo mga tao kayo na tumanggap ng salita ng Diyos, tinatawag kayong Diyos ba't niyo ako binabato kung sabihin kong ako at ang Ama ay iisa? Ibig sabihin, doon sa conversation na yon between Christ and the Jews, ipinakikilala niya indirectly na siya ay Diyos. Ngayon, ang pinag-uusapan dyan kasi, kapatid, ang vital dyan, maintindihan mo na nung nangangaral si Kristo, ang ipinangangaral niya yung Ama, yun ang kanyang itinuturo, yung tungkol sa Ama. Pero pagkatapos niyang mangaral, ang kanyang mga apostol naman ang nagsabi na si Kristo ay Diyos. Yung anak ay Diyos. Basahin natin ang Juan 1:1. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ayon. Yung Verbo na sumasa Diyos ay Diyos. Hindi naman siya yung Ama, siya ay sumasa Diyos. Ang Verbo ay sumasa Diyos, ang Verbo ay Diyos. Ibig sabihin, kapatid, yung Verbo na naging siyang anak ay Diyos yun sa pasimula. Liwaliwanag, nang pasimula siya ang Verbo. Ano ba yung Verbo? Yun yung pangalan ng anak ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamta ng damit na binisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ang Verbo ng Diyos ang pangalan niya. Yan ang pangalan noong ipinanganak ng Diyos na galing sa kanyang sinapupunan. Kaya Diyos yan. Ang Diyos ang nanganak, galing sa Ama. Pwede ba naman yung tao nanganak, kambing? Siyempre, tao nanganak, tao rin. Ang nanganak, Diyos galing sa sinapupunan ng Ama, ang pangalan niya, Verbo ng Diyos. At ang Verbo ay Diyos, ang sabi ni Juan. Nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ayon sa Biblia. Yun ang nakasulat Hindi naman pwedeng alisin yun. Kaya nung siya ay nakita ni Santo Tomas, pagkatapos na siya ay mabuhay na muli sa patay, pinakita niya yung kanyang kamay, saka yung paa niya,
Ang sigaw ni Tomas, sinabi sa kanya, basahin natin ang 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Diyos pala pinikinikilala ang Diyos ni Santo Tomas. Nung sabihin daw, Panginoon ko, Diyos ko, nagulat daw. Paano magugulat? Talaga namang iniintay ni Tomas na makita si Kristo. Kasi ang pangyayari, basahin natin ang 20, umpisahan nga natin sa umpisa yan, 20:19 ng Juan. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinig ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Tumating si Jesus nang nangapipinig ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi na nakakita, at gayon may nagsisampalataya. Kita mo ang ganda-ganda ng istorya, kapatid Hindi nagulat si Tomas Bakit? Nung unang magpakita siya, wala si Tomas. Ang nakakita lang yung 10. 10 lang sa apostol nakakita. Binalita ngayon nila kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Alam ni Tomas, patay si Kristo Nakita namin siya. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita yung butas sa kanyang kamay at saka sa kanyang paa. Hindi ako maniniwala. Gusto ko munang makita para maniwala ako. Naninigurado si Tomas ngayon, dumating uli isang araw na nagkakatipon silang lahat. Nandun na ngayon si Tomas na tinatawag na Didimo. Tapos, pagdating ni Kristo, sabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Hindi bigla-bigla na magugulat na lang pag pinakita kasi meron pang introduction Kapayapaan ang sumainyo, sabi ng Panginoon. Tapos, punta siya kay Tomas. Tomas, halika. Alam niya kasi, nagdududa si Tomas Tingnan mo yung aking kamay at saka yung aking paa. Diba? Yung butas, At tapos, yung dalilo mo, isuot mo din sa tagiliran ko, makikita mo, talagang ako nga ito. Nung nakita ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nagulat ba? Paano nagulat yun? Isang magandang demonstrasyon. Ang nagulat, yung halimbawa, pagbukas mo ng pinto, yun ang nagulat. Na-sorpresa ka. Hindi, nandun na nga sa gitna si Kristo At saka ito pa kapatid lahat ba nang nagugulat? Mali ang sinasabi? Sige, halimbawa yung asawa mo nasa abroad, nasa Arabia, 3 taon di umuwi, tapos isang hapon may kumatok sa pinto. Pagbukas mo gano'n, halim! Nagulat ka! Hindi naman nagsabi sa'yo na dadating yung asawa mo. 3 taong wala, pagkatapos biglang binuksan mo yung pinto nakita mo siya, halim! O nagulat ka ba? Hani mo ba o hindi? Hani mo nga, asawa-tawag mo, hani sa kanya Nagulat ka, pero tama pa rin ang sinabi mo dahil asawa mo siya kilala mo siya si Tomas, dati niya nang kilala si Kristo. Umahanap lang siya ng
pruweba na yun nga yung pinakuan ng kamay at saka paa. Kaya nung makita niya, naniwala na siya talaga, hindi tao yun. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Anong sabi ng Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka na ako ay Diyos. Mapapalad yung hindi nakakita, gayon may sumampalataya. Nakita mo, kapatid? Ano ba pananampalataya ni Tomas nung makita niya? Panginoon ko! Diyos ko! Hindi niya sinabi, Panginoon ko! Tao ka! Hindi ganon. Ang sabi niya, Panginoon ko! Diyos ko! Sabi ni Kristo, mapalad ka. Ibig sabihin, tama ang pananampalataya ni Tomas. Naintindihan mo na, kapatid? Naiintindihan ko po at salamat po sa leksyon na. Nagdadalawang isip po tuloy ako ngayong matutuloy ko po mag-English. Kapatid, eto masasabi ko sa'yo, gawan mo ng mabuti ang kaluluwa mo, gawan mo ng mabuti ang kaluluwa mo. May doktrina naman sa ang dating daan kung loloobin ng Diyos, doon ka magpatuloy. Tapos yung unang tanong ng kapatid, paano malalaman ang tunay na ang pagkakakilanlan sa tunay na Diyos? Alam mo, kapatid, sabi mo kanina, nasagot ko na yung tanong mo. Ang tanong mo, sana kung nagsisinungaling ba ang Kristo nung sabihin niyang ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Kailanman si Kristo hindi nagsinungaling. Hindi pwedeng magsinungaling ang Kristo sapagkat siya'y Diyos. Ang Diyos hindi nagsisinungaling Basahin natin ang Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Napaka-imposibleng ang Diyos ay magsinungaling. Basahin natin ang 6:18 sa English, Brother Daniel, ng Hebrews. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Ayan, it was impossible for God to lie. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Basahin natin sa Tagalog. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Di maaari ang Diyos ay magbulaan. Hindi mangyayari na ang Diyos magsinungaling. Imposibleng magsinungaling ang Diyos. Hindi siya makakapagsinungaling. Si Kristo ba nagsinungaling? Basahin natin ang 2:22 ng unang Pedro. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Walang kasinungalingan lumabas kay Kristo. Hindi man siya nagkasala, hindi man lumabas ang daya sa kanyang bibig. Walang sinungaling na sinabi si Kristo. Di siya nagsinungaling at hindi siya nagkasala. Ganyan ang Kristo. Bakit niya nagawa yun? Basahin nga natin ang Roma 3. Ganito ang sinasabi sa 4. Huwag nawang mangyari. Oo, magkuspa nga ang Diyos ay tapat. Datapot ang bawat tao'y sinungaling. Pakita mo ang liwaliwanag. Ang Diyos ay tapat. Bawat tao, pati ikaw, kapatid. Ayon sa Biblia, pati ikaw, pati ako. Bawat tao sinungaling. Pag tao ka, makakapagsinungaling ka talaga. Di ba? Ganito. Kaya ko sinasabing pati nga ako nakakapagsinungaling Yung apo ko may lagnat, no? Mataas ang lagnat, kailangan pa inumin ng gamot. Ayoko niyan. Sabi niya, ayoko, mapait. Sabi ko sa apo ko, hindi anak, masarap to. Matamis to. Ayun. Harapan, nagsisinungaling ka sa anak mo para mapainom mo lang ng gamot sasaksakan na injection. Ayoko, masakit. Hindi ka, parang agad lang ng langgam. Di ba kasinungalingan yun, Para lang makumbinsi mo yung bata. Dahil nagmamahal ka, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung apo mo, kahit masaktan siya, sasaksakan mo na injection, sasabihin mo hindi masakit. Ano ibig sabihin? Ang tao nakakapagsinungaling kahit na wala kang layong magsinungaling. Halimbawa, yung anak, yung nanay niya o yung tatay niya huhulihin ng pulis.
Ang tatay mo sa loob? Sabi nung anak, hindi po, wala po. Sabi po ng tatay ko, wala raw siya. Tingnan mo? Kasi merong mga sirkumstansya, kung minsan napipilitan kang wag sabihin yung totoo, nakakapagsinungaling ka. Pero hindi nangyari yun kay Kristo kailanman. Kailanman hindi siya nagsinungaling. Kaya tama ang sabi niya, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin? Ako'y taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Alin yung tao? Yung pinagsisikapang patayin. Di ba pinagsisikapang patayin? Yung katawan, dahil hindi naman nila mapapatayin talagang espiritong nasa loob nun Kaya hindi nagsisinungaling si Kristo. O ngayon, eto pa ay sinabi ni Kristo, kapatid. Pakinggan mo, hindi siya nagsisinungaling dito. 22:6, 16 hanggang 18 ng awit. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Diba si Kristo yan? Binutasan nila ang kamay ko't paa, hinapak nila yung aking kasuotan, pinagsugalan pa nila, pinagsapalaran pa nila. Si Kristo yun ano sabi niya? Ako'y uod at hindi tao. Hindi pala naman siya tao rito, uod pala naman siya. Nagsisinungaling ba siya? Ako'y uod at hindi tao. Ikaw pala, pag nabasa mong tao, tao na nga. Pag nabasa ko namang uod, hindi tao, uod ba naman talaga si Kristo? Hindi lang naiintindihan yung Biblia. Si Kristo'y tinatawag na tao dahil nagkatawan tao. Tinatawag din siyang uod dahil siya'y hinahamak ng tao parang uod, pinandidirian siya. Tinatawag din siyang 15:1 ng unang Juan. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ano raw si Kristo na hindi nagsisinungaling? Ako ang tunay na puno ng ubas. Pag nabasa niyan, si Kristo pala ubas. Hindi mo pala na naiintindihan. Sabi niya, ako ang tunay, hindi mali, talagang tunay, genuine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama ang magsasaka. Kita mo? Nagsisinungaling ba siya? Kasi kaya siya puno ng ubas, siya ang pinanggagalingan ng mga sanga ng ubas. 15:2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Yung pala ibig niyang ituro, kung siya ang puno ng ubas, ang mga Kristiyano naman ang mga sanga. Kaya tayo magbubunga kung nakakabit tayo sa puno. Siya ang puno ng ubas. Puno ba siya talaga ng ubas? Tunay na puno ng ubas siya Hindi ko mo sinabi niya, ako'y puno ng ubas. Talagang literal na ubas na nga siya. Hindi naman ko mo sinabi niya, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Literalin mo ng tao nga. O hindi naman niya ako mo sinabi niya, ako ay uod. Gagawin mo si Kristo parang bulate. Mali yan, kapatid. Yan ang maling interpretasyon ng mga walang pagkaunawa sa Biblia. Ngayon, paano mapapagkakilanlan sa tunay na Diyos? Kay Kristo may mapapagkakilanlan ka na siya'y Diyos at tunay siyang Diyos. Alin yun? Unang-una, di siya nagsinungaling. No? Hindi siya nagkasala. Lahat ng tao sinungaling, sabi ng Biblia. Salita ng Diyos yun, lahat ng tao. Pag sinabi ng Biblia, lahat ng tao, wala kang maipipwera. Lahat ng tao sinungaling. Ito pa, sa 6:36 ng 2 Kronika. Kung
kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Muna, di pagkakakilanlan mo sa tunay na Diyos yan. Bakit? Walang tao na di nagkakasala. Pagka tao nagkakasala, walang tao di nagkakasala. Pag hindi nagkasala, ano yon? Hindi tao yon. Si Kristo hindi nagkasala hindi tao yon. Dahil walang tao na hindi nagkakasala. Walang taong hindi nakakapagsinungaling. Si Kristo hindi nagsinungaling. Tao ba yun? Paano mo makikilala ang tunay na Diyos? Paano mo makikilala? Alamin natin kay Kristo. Paano ba makikilala ang tunay na Diyos? Basahin natin ang sabi ng ating Panginoong Kristo. 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Paano natin makikilala ang tunay na Diyos? Sa pamagitan ni Kristo. Sabi kasi niya, sino man hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino man hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang ibiging pagpahayagan ng anak. Pag ipinahayag sa iyo ng anak, makikilala mo yung tunay na Diyos. Makikilala mo yung Ama. Paano ba nakikilala? Pakinggan natin. Sa 14:10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa atin dahil sa mga gawa rin. Yun. Yung mga gawa, doon mo makikilala ang Diyos sa kanyang mga gawa. Ang gawa ng Diyos hindi magagawa ng sino mang iba. Kaya pagkagawa ng Diyos, pag hindi magawa ng kahit na sino, ang Diyos ang may gawa nun. At ang nakakagawa nun, ang Ama at saka si Kristo. Ang ginagawa ko kung ano yung ginagawa ng Ama, hindi na ginagawa ng anak. Basahin natin 5:19 ng 1. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Ayan, pareho mo silang makikita sa gawa Kung gumagawa sila na hindi magagawa ng iba. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, 15:24. Kung ako sana'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sino mang iba, ay hindi sana sila na nagkaroon ng kasalanan. Datapot ngayon ay kanilang nakakita at kinapuotan nila ako at ang aking Ama. Kung hindi sana ako gumawa sa gitna nila ng gawang hindi ginawa ng sino mang iba, wala naman ibang makakagawa nun Diyos lang ang makagagawa nun yung Ama at saka yung anak. Sila lang ang pwedeng gumawa dahil walang makagagawang sino mang iba. O, tingnan mo kapatid si Kristo nagpapatigil ng bagyo. No? Si Kristo lumalakad sa dagat, nagpapatigil ng bagyo, bumubuhay ng patay, nagpapagaling. Di ba gawa ng Diyos yun? Basahin natin ang ginawa ng Panginoong Kristo sa Gis ng gawa ng mga apostol, versikulo 38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Nananahan kay Kristo ang Diyos, kaya ang gawa nila pareho Nagpapagaling ang Ama, nagpapagaling ang anak. Bumubuhay ng patay ang Ama, bumubuhay ng patay ang anak. Ang lahat ng ginagawa ni Kristo, gawain ng Ama. Yun ang mga pagkakakilanlan mo na si Kristo ay Diyos. Kasi yung ginagawa niya, yung mismo ang ginagawa ng kanyang Ama, at walang makakagawang sino mang iba. Sabi niya,
Ako'y gumawa ng mga gawang hindi ginawa ng sino mang iba. It distinguishes him from ordinary man. It distinguishes him from man because he is not man. In nature, he is not man. Siya ay Diyos na nagkatawang tao lang, na hindi talagang tao, kundi nagkatawang tao. Ang Kristo'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya nung siya ay makita ni Santo Tomas, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli sa patay, pinakita niya yung kanyang kamay, saka yung paa niya, ang sigaw ni Tomas. Sinabi sa kanya, basahin natin ang 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Diyos pala ni, kinikilalang Diyos ni Santo Tomas. Nung sabihin daw, Panginoon ko at Diyos ko, nagulat daw. Paano magugulat? Eh talaga namang iniintay ni Tomas na makita si Kristo. Kasi ang pangyayari, basahin natin ang 20, umpisahan nga natin sa umpisa yan, 20:19 ng Juan. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo, at nang nangapipilid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipilid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon may nagsisampalataya. Kita mo, ang ganda-ganda ng istorya, kapatid eh. Hindi nagulat si Tomas eh. Bakit? Nung unang magpakita siya, wala si Tomas. Ang nakakita lang yung 10. 10 lang sa apostol nakakita. Binalita nga nila kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Eh alam ni Tomas, patay si Kristo eh. Nakita namin siya. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita yung butas sa kanyang kamay at saka sa kanyang paa. Hindi ako maniniwala. Gusto ko munang makita para maniwala ako. Naninigurado si Tomas eh. Eh ngayon, dumating ulit isang araw na nagkakatipon silang lahat. Nandun na ngayon si Tomas na tinatawag na Didimo. Tapos, pagdating ni Kristo, sabi niya, kapayapaan ang sumainyo. O di, hindi bigla-bigla na magugulat na lang pag pinakita kasi meron pang introduction eh. Kapayapaan ang sumainyo, sabi ng Panginoon. Tapos, punta siya kay Tomas. Tomas, halika. Alam niya kasi, nagdududa si Tomas eh. Tinan mo yung aking kamay at saka yung aking paa. Di ba? Eh, butas oh. At tapos, yung galilo mo, isuot mo din sa tagiliran ko, makikita mo, talagang ako nga ito. Nung nakita ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nagulat ba? Paano nagulat yun? Eh, isang magandang demonstrasyon. Ang nagulat, eh yung halimbawa, pagbukas mo ng pinto, ay, yun ang nagulat. Nagnasorpresa ka. Eh hindi, nandun na nga sa gitna si Kristo eh. At saka ito pa kapatid ha, lahat ba nang nagugulat? Mali ang sinasabi? Sige, halimbawa yung asawa mo nasa abroad, nasa Arabia, 3 taon di umuwi, tapos isang hapon may kumatok sa pinto. Pagbukas mo gano'n, alin!
Nagulat ka! Hindi naman nagsabi sa'yo na dadating yung asawa mo. 3 taong wala, pagkatapos biglang binuksan mo yung pinto nakita mo siya. Hani! O nagulat ka ba? Hani mo ba o hindi? Hani mo nga, asawa ang tawag mo, hani sa kanya Nagulat ka, pero tama pa rin ang sinabi mo dahil asawa mo siya kilala mo siya si Tomas, dati niya nang kilala si Kristo, umahanap lang siya ng prueba na yun nga yung pinakuha ng kamay at saka paa. Kaya nung makita niya, naniwala na siya talaga, hindi tao yun. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ano sabi na Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka na ako ay Diyos. Mapapalad yung hindi nakakita, gayon may sumampalataya. Nakita mo, kapatid? Ano ba pananampalataya ni Tomas nung makita niya? Panginoon ko! Diyos ko! Hindi niya sinabi, Panginoon ko! Tao ka! Hindi ganun. Ang sabi niya, Panginoon ko! Diyos ko! Sabi ni Kristo, mapalad ka. Ibig sabihin, tama ang pananampalataya ni Tomas. Naintindihan mo na, kapatid? Naiintindihan ko po at salamat po sa leksyon na nagdadalawang isip po tuloy ako ngayong matutuloy ko po mag-English. Kapatid, eto masasabi ko sa'yo, gawan mo ng mabuti ang kaluluwa mo, gawan mo ng mabuti ang kaluluwa mo. May doktrina naman sa ang dating daan kung loloobin ng Diyos, doon ka magpatuloy.